magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, and to the world. Yes, good afternoon. Sabi mo sa world. Yes, oo, worldwide, netwide. Ayan, hello po sa inyo. Sa mga nanonood sa atin, partner, syempre sa ating Facebook Live, sa DZRH News Television at syempre sa YouTube channel through dzrhnews.com. Hello po sa inyo lahat. Hello din muna sa aking partner bago kayo. Hello sa inyo lahat. Thank At you. syempre, sa atin pong sa ating panauhin, partner. Of course, oo. Pero para dun sa mga hindi pa nakakakilala sa atin, partner, syempre, magpakilala muna tayo. Kami pa rin po ang inyong mga kasama sa ating programa. Ako po si Bien Dacles. Ito po naman si Sunny Casulia. At ito pa rin po ang Legal Minds. At ito na, partner. Dito na tayo. Oo. Sabi nga natin, hindi tayo nawawala ng issue. Marami tayong pinag-uusapan. At lahat ng ito, partner, ay sasagutin naman sa atin. Oo, at di ba nga sabi ni attorney na lagi natin kasama dito ang usaping batas ay hindi natatapos. Yes, oo. At Tama yan. syempre, speaking of batas, ito na, syempre, ang nag-iisa nating kasama dito. Ipakilala ang natin. nag-explain sa atin, kaya tayo naliliwanagan sa ating mga usaping batas yan. At hindi lang tayo. Oo, lahat syempre. ng mga nakikinig, nanonood Of sa atin, course. sa amin, ay naliliwanagan Oo, sila. na-educate sila. Yes, At correct. syempre, sa usaping batas, sino po ba ang ating mga kasama? Ang nag-iisang Attorney Pogi, Attorney Mark Tolentino. Hello sa lahat ng mga followers natin, Ayan. televiewers ng Legal Minds, at yung mga followers natin sa Facebook, Twitter, and sa lahat ng mga social media. Good morning, good evening, and good evening sa inyong lahat, lalo na sa mga OFW. Oo. Maraming mga nagko-komento sa atin, Attorney. Yes. At talagang humihingi din sila ng tulong yung iba mga Then, good afternoon yung din, page Attorney. yung page natin, dumadami. Sa page ko nga umabot ng 1,000, additional 1,000 followers per week. Wow! Lalo na, partner, Yes. kapag nakita nila yung magazine. Oo! Ayan! Kaya sa picture tayo, the Yung picture. magazine, yan. Kaya grab a copy. Oo. Unfair kasi, dahil ikaw lang muna nakakita eh. Oo nga eh. Sige, isi-share natin yan kapag nagkaroon na tayo ng kopya. Yes, yes. Oo. And again, Hintayin natin, congratulations, Catherine. Oo, syempre. Alongside Congratulations. with with President Duterte at saka ng ating Secretary. Being newly appointed Chief of Staff. Oo, Ng- ibang klase. EPSA ba yun? Pesa na Pesa. ngayon. Pesa. Pesa. Ayan. Oo, ibang klase na si attorney ngayon, di ba? Congratulations, ayan. Pero ito, puntahan na natin ang ating topic for today, attorney. Dahil ito medyo timing. Ayan. Lalo na ngayon. Na hindi naman uso, no? Pero mainit ang usapin tungkol sa krimen. Sa kriminalidad. krimen, oo. Dimandahan about sa Ayan. criminal cases. Ayan. Oo, yan. Kaya yan ang dapat, kaya Yung marami criminal nagtatanong yan procedures sa in atin. particular. Correct. Oo, tama At yan. dahil nga timing, ito na, partner, ang ating topic for So itong today. pag-uusapan po natin ngayon, ito ang papaliwanag sa atin ni Attorney Mark Tolentino. Ayan na. Sabi po rito, ngayon po ang mainitang usapin sa tamang procedures sa mga criminal cases. Ito po yung problema. Nais ko po sanang maliwanagan para naman po maging patas ang aking komento at maintindihan ko po ang mga nangyayari sa bansa. Paano po ba talaga ang pagsasagawa ng mga criminal procedures? Ayan. Yan ang ating hashtag HQOTD. At mukhang ang nagpadala ng question niya ay talagang laging nagbabasa at nag-check ng kanyang Facebook. Hindi ko naman pwedeng sabihin na palagi may kaso. Hindi naman siguro. Pero di ba kasi ngayon, lalo na sa social media, dyan lumalabas yung mga issues kasi. So siguro, gusto niya maliwanagan kung ano ba talaga ang tamang proseso pagka may kinakasuhan, may nahuhuli, may naaresto. Okay. So yung kaso, depende yan. If yung accused was arrested without a warrant or may warrant. Kasi pag walang warrant of arrest, possible din May mga cases na walang warrant of arrest. For example, caught in the act. O yan, hindi na kailangan ng warrant of arrest. Nakita mo naman na gumagamit siya ng shabu. Alangan naman, naghintay pa tayo ng warrant of arrest. Hindi na kailangan yon. So pag nahuli siya, iba ang procedure. Pag nahuli yung isang accused, caught in the act. Caught in the act. It means hindi na kailangan ng warrant of arrest. Or yung isa naman, kailangan ng warrant of arrest yung mga ibang kaso. For example, yung isang tao nahuli without a warrant, anong procedure niya? Ang gagawin doon is may tinatawag na inquest proceedings. Ano ba yung inquest proceeding? Yun ang gumagawa nun, yung piskal. Titingnan ng piskal kung tama ba yung paghuli based ba sa batas.
kahit na walang warrant, imbestigahan ng piskal kung may probable cause ba ng paghuli, based ba sa exception, caught in the act ba yung paghuli, and may basihan ba ang pulis, may probable cause ba ang pulis para hulihin yung isang tao. Pag may ganun, so after ng inquest proceeding, diretso na yun sa arraignment. Yung arraignment sa court na yun. So pag sa court, pag for example, may tama yung procedure ng paghuli, mag-file ng fiscal ng information, diretso na yun sa court. Then, may schedule na ng arraignment. Yung arraignment, tanungin siya ng judge whether or not may guilty ba siya sa krimen. Yun yan. But, before the information is filed sa court, pwede yung accused mag-file ng motion. Motion for preliminary investigation. Tigtingnan ng pag ganon, kailangan siyang pipirma ng waiver. Kasi sabi ng batas, kung nasa kulungan ka o nahuli ka, kailangan filean ka ng kaso within a certain period of time. That's why kailangan si accused mag-execute ng waiver. Waiver na kahit na nasa kulungan siya or on bail siya, hindi mo na i-file ang kaso. Kasi may preliminary May investigation. investigation pa to check if Yes. it's right or wrong. Oh, yes, yung preliminary investigation, ang purpose nun, titingnan ng piskal kung may basihan ba ang pag-file ng kaso. Yun ang tinatawag na inquest proceeding and arrest without a warrant. Pero, normally, yung mga pag-file talaga ng kaso, kung for example, isang tao mag-file ng kaso sa isang tao, normally, mag-execute talaga siya ng affidavit complaint. Okay? Yung affidavit complaint, i-file yun sa Public Prosecutor's Office kung saan nangyari ang krimen. So, for example, mag-file ng kasong pagnanakaw. So, doon sa lugar kung saan ninakaw yung bagay. Sa piskal, affidavit complaint. Ano yun, attorney, kahit hindi taga-ron yung biktima? Yes, yeah. Kahit yung residency is not a requirement. Okay. Ang kailangan lang Basta kung saan nangyari. ang krimen. Okay. So, mag-file siya ng affidavit complaint. Pagkatapos ng affidavit complaint, bibigyan ng piskal yung accused ng pagkakataon na sagutin yun. Yun ang tinatawag na counter affidavit. Okay. Pagkatapos ng counter affidavit, pwede naman sagutin naman yun. So magsagutan sila sa based on the affidavit. Then, titingnan ni piskal kung may basihan ba. Pag may basihan, i-file ang kaso sa court. It means only the city or the provincial or the prosecutor, only the prosecutor or the fiscal, dati fiscal ang tawag sa kanila. Ngayon kasi prosecutor. Kasi because, dami kasi sila nagsasabi, fiscal. That's why binago. Parang iba na yung naging connotation sa kanya. Connotation, iba ang dating. Kasi fiscal, so binago. Prosecutor. Di ba? Prosecutor. Kaya social pakinggan, prosecutor. Pero Okay. gaano katagal, attorney, yung paggawa proseso, ng, hindi sa proseso, kundi yung tagal ng pagpapalitan nila ng motion for recall? Normally, hindi motion for recon yun. Yung pag-file ng mga pleadings. Oo. Okay, counter affidavit, then 10 days, bibigyan ng isa, 10 days naman sa isa, ganun. So normally, ang fiscal should respond. Yung preliminary stage should be, normally sa batas, is 60 days. 60 days na normally, magpapalitan sila ng doon. ano. Pagkatapos nun, kailangan may sagot na. But minsan kasi, sa daming ginagawa ng fiscal, ma-delay konti yun. Correct. Pero ito, attorney, pag gumagawa ba ng isang affidavit ang kung sino man, akusado man siya o biktima, kailangan ba alongside or katabi niya ang isang attorney to... Isang abogado? Oo, abogado para, kumbaga, i-check at itama or para... Normally, doon pala sa criminal case, pwedeng wala kang abogado. Just execute an affidavit, then yung abogado mo kasi, for example, if you're a victim or ikaw yung complainant, ang abogado mo yung piskal. Normally, pag na-file na yung kaso sa court, kasi yung biktima, hindi na siya complainant pag ang kaso na-file na sa court. Ang tawag sa kanya, witness. Witness. Okay. So, that's why ang tawag sa kaso pag na-file na sa court, People of the Philippines versus Juan de la Cruz. It means, ikaw, si piskal, siya yung nag-represent sa public. Okay. Through the people of the Republic of the Philippines. Ikaw ikaw yung biktima or ikaw yung complainant, ang tawag sa'yo, you are just a witness. So, yun yan. So, pagkatapos nun, for example, may probable cause, may basihan. If ang piskal mag-file ng complaint doon sa court, then may schedule na ng arraignment. Pag may schedule na ng arraignment, normally, pag mga kaso, na mga malaking kaso, the court will issue a warrant of arrest. Doon pa lang mag-issue ng warrant of arrest.
Normal yung sinasabi ko before, yung caught in the act, walang warrant na huli. Oo. Itong isa na yung normal, ma-file ka ng complaint, may mga affidavit, ang court will issue a warrant of arrest only pag na-file na yung kaso sa court, then may schedule na ng arraignment. So, ibig sabihin, attorney, normally, it's after 60 days. Oh, normally Yan, ganon. okay. So yung Tatal pala, no? yung arraignment kailangan yun. Mm-mm. Hindi pwede tuloy-tuloy ang kaso kung walang arraignment. Kasi ang purpose ng arraignment, ang court maka-acquire ng jurisdiction sa person ng isang akusado. It means kung walang arraignment, hindi matutuloy ang kaso. I see. For example, tumatakbo, nag-eskapo, di walang kaso. After arraignment, kung wala yung accused, so hanapin. So kailangan kailangan arestuhin yun. Kasi hindi pwede matuloy ang kaso kung walang arraignment. For example, after arraignment, tinanong siya ng judge, guilty or not guilty? Sabi ni accused, not guilty. Kinabukasan, nag-eskapo. Pwedeng ituloy na. Ang tawag doon, trial in absentia. Ibig sabihin ng trial in absentia, kasi may jurisdiction na ang court sa person ng isang accused. Pwede na ituloy ang kaso kahit nag-escape siya kasi natapos na ang arraignment. Pero bakit, attorney, kinakailangan magpiyansa after na mabigyan ka ng warrant of arrest? Kasi ang piyansa kasi, hindi yun bayad sa iyong freedom. Piyansa, ang ibig sabihin ng piyansa or in English, bail, ang ibig sabihin doon, guarantee mo yan. I-guarantee mo, magbayad ka sa court, pero yung bayad na yan, hindi mo naman i-bayad lang yun. Pwede mo makuha pagkatapos. Parang deposit mo yan sa court as a guarantee na kung kailangan ka mag-attend sa hearing, kailangan pumunta doon. Okay. Pag hindi ka ma-attend sa hearing, yung piyansa mo, yung binayad mo doon, forfeited na yun in favor of the government. So, may warrant of arrest na. So, magpiyansa ka uli. Magpiyansa ka uli. Ganun yan. So, yun ang tinatawag. Yung piyansa or bail, hindi yun bayad sa iyong kalayaan. Sa iyong samantalang kalayaan. Pagsamantalang kalayaan. Yun ang sinasabi nila, partner eh. Nagbe-bail, nagpapiyansa para sa pansamantalang kalayaan. Oh, yun yan. Well, technically, kasi lumalabas ka talaga. Hindi ka naman kinukulong. for some Tapos, reason. hindi ka pwede mag-bail without arrest muna bago bail. Or arrest muna or surrender muna bago Bago bail. bail. Hindi ka pwede mag-bail kung hindi ka munang pupunta doon sa court or sa police station. Parang assumption agad yun. Hindi ba nag-a-appear yan doon? Kung ano kasi ang fiscal, ang prosecutor ang nagbibigay kung magkano magiging bail. No, the prosecutor can only recommend. Mag-recommend lang siya kung magkano ang bail. But it is the court who has the authority to fix kung magkano ang bail. Ang bail, wala siyang formula kung magkano. Depende yan sa kaso. Sa bigat. Then, attorney, yes, no? bigat ng kaso. Then, depende yan sa income ng akusado. Ah, Kasi, for okay. example, yung bail mo, 50,000. Yung 50,000 sa isang mayaman, maliit lang yan. Correct. Pero yung 50,000 sa isang mahirap, sobrang mahal na yan. Aha. Di ba? So, it means, hindi yan depende hindi lang nature ng kaso, kasama din yung income ng isang akusado. Chine-check din pala Check yun, yun. attorney. Check yun. Pinapakita rin. Kaya pala yung iba, kahit pareho sila ng weight, sabihin nating murder yung kaso, kahit pareho sila ng weight, pero magkaiba sila ng status sa buhay, maaaring yung isa mas mabigat talaga or mas mahal ang bail niya kaysa dun sa isang mas mahirap. Kasi ang bail is a guarantee na kailangan kang umattend. Bumalik doon. Every Hindi time ka- na tinatawag siya. Oh yes, kailangan kang Sama. nandun. So that's why on bail ka. Kasi kung hindi ka attend, yung binayad mo doon, forfeited yun. So itong parang bond. Parang ganun. For example, kung may sakit ka, you're under bail, pwede kang humingi ng consent sa court na, for example, you want for medication abroad. Pwede din yun, mag-bond ka lang. Mag-bond ka sa court, pero mas mahal yun. Kasi guarantee yun na kailangan kang umuwi ng Pilipinas. Pero meron ibang Bond, mga ibig sabihin insurances ko na. eh. No? Sa insurance sila kumukuha. O mga ganun, surety bond ang tawag doon. Surety bond. Please don't forget na ang bail kasi, it is a matter of right. Pwede rin discretion. Okay. For example, yung kaso mo is nasa MTC, meaning Municipal Trial Court or Municipal Trial Circuit Court. Before conviction or after conviction, bail is a matter of right. When we say bail is a matter of right, kung mag-apply ka ng bail, ang judge walang authority to say no. Kasi bail is a matter of right.
before conviction, after conviction sa MTC. Okay. Pero pag ang kaso nasa RTC, bail is a matter of right before conviction. Pero after ma-convict ka, bail is already a matter of discretion ng court. Kung ibabalik. Ay, ganun. Oh, yun yan. Oo. So, pag MTC, before conviction, after conviction, bail is a matter of right. RTC, before conviction, bail is a matter of right. After conviction, bail is a matter of discretion. But as a general rule, lahat ng kaso involving capital offense is not bailable if the evidence of guilt is strong. Ang ibig sabihin Okay. doon, kahit na ang kaso mo murder, kahit ang kaso mo anong tawag doon, plunder, di ba non-bailable yan? Yes. Because it's a capital offense. Pwede ka pa rin mag-file ng petition for bail. Basta mahina ang kaso mo. Pero pag ang judge, mag-decide ang court na sabihin sa court, sabi ng judge na denied ang petition for bail mo, ibig sabihin doon, impliedly, ang ibig sabihin doon, malaki Malakas. ang ebidensya laban sa iyo. Malakas yung ebidensya. Mas malakas ang ebidensya laban sa iyo. Ayun. So, kanina may na-mention ka na mayroong magsasign sila ng waiver. But correct, kung nabanggit at napag-usapan natin noon, hindi ba yung pag-sign mo ng waiver is parang baliwala yan? Hindi. Ang waiver kasi na sinasabi natin, kasi sabi ng batas, yung nasa custody ka ng isang legal institution, for example, police, NBI, kailangan ang mag-file na lang kaso immediately. So may certain period of time, for example, pag capital offense, maybe 3 days, kailangan i-file na yun. Kung hindi i-file, pwede yung humuli sa'yo, mademanda pa ng illegal detention. Di ba? Oo. Correct. That's why kailangan kang pipirma ng waiver. Waiver na kahit nasa kulungan ako, hindi mo na i-file ang kaso sa akin kasi mag-file ako ng request for preliminary investigation. Para doon pa lang sa piskalya, titingnan ng piskalya kung may probable cause ba, may basihan ba ang pag-file ng kaso. Kasi kung walang basihan, pwedeng i-dismiss yun immediately. O, yun ang ibig sabihin doon. Ito, attorney, total nabanggit natin yung tungkol dun sa term nung pag-file ng kaso. Ang bawat kaso ba, ang bawat krimen ba, may particular term na kunwari, pag 2 years, hindi mo siya na-file, hindi na siya pwede. Hindi years. Kailangan yun. Prescription period po ba? Oo, parang yes, may ganyan. prescriptive period. Sa may prescriptive period, per kailangan... So parang may expiration date pala ito. Yan. Pero yung prescriptive period sa crime, kailangan nasa jurisdiction ka ng court. O nasa jurisdiction ka ng Pilipinas. So bago ka, for example, nagtago ka, pag-escape mo, mas mabigat pa yun. Kasi parang wala kang freedom. So certain period of time, for example, yung mga capital offense, like murder. Murder, kailangan i-file yun within 20 years. From the discovery of the crime. From the discovery. From the discovery. Kung hindi pa na-discover ang krimen, so hindi pa mag-start yung 20 years period. I see. Yun yan. Okay. Yung sinasabi natin, yung prescriptive period of the crime, iba naman yung kung nahuli ka na. Yun, kasi on the spot na yan Nahuli ka na, kailangan mag-file na ng kaso ang piskalya within a certain period of time. Normally, maximum 3 days. Kung hindi, mademanda pa sila ng illegal detention. I see. Kaya pala kung minsan, may mga pangyayari na yung pinapatay, inililibing, inilalagay sa drum, may semento, di ba? Tapos sinuhulog sa dagat para lalong hindi na madiscover. Di ba, Scooter? Sa tingin nila, siguro mga ilang years, hindi na madidiscover yun. Yan. So, yung sinasabing prescriptive period from the discovery. Upon discovery of the crime. Yes. Kung hindi pa na-discovered, hindi mag-start yung prescriptive period. I see. Kaya kung sino man na may gumawa nun, nakalipat na sa ibang bansa, wala na. Wala na. Yung iba, maganda na yung buhay. Maganda na yung buhay. Ito, attorney, puntahan natin yung tungkol sa mga technicalities. Ano yung mga usual na pagkakamali, kaya pwedeng nadidismiss ang isang kaso? Normally, yung pinaka-common, yung tinatawag na fruit of a poisonous tree. Ayan. Ano Yun yan, ang attorney? pinaka-common sa lahat. For example, may droga may droga yung bulsa mo. That's why nung lumalakad ka sa labas, kinapkapan ka ng pulis. Tapos nung pagkapkap,
may droga yung nakita. bulsa mo. Can that drugs be used as evidence against you? Depende. Okay. Kailangan kasi ang police may probable cause, may basihan. Bakit ka dapat kapkapan? Parang search warrant Search, ito, parang attorney. Kahit walang search warrant, may basihan ang police na kapkapan ka. Pero kung naglalakad ka lang, bumili ka ng pagkain, anong basihan? Correct. Pero halimbawa, suspicious yung kilos mo. Kailangan yung look mo suspicious. Same also in driving a car. Di ba may mga checkpoint? Yes. oo. Yung checkpoint, yung mga police, only visual search lang sila. May flashlight, tingin-tingin, ganun lang. Pag may nakitang drugs, yun, magamit yun as evidence. Pero pag hindi, for example, pinalabas kayo, tapos kinapkapan, may puno yung bulsa mo ng droga, can that be used as evidence against you? Hindi. Fruit of a poisonous tree. Kasi ang checkpoint is only limited to visual search, except pag may basihan, Oo. may suspicious look ka, for example, amoy marijuana ka. Of course, pag amoy marijuana, kailangan may basihan ang police na To check to it. check Oo. how ikapkapan ka, gano'n. So yun ang palaging common. Yung tinatawag na fruit of a poisonous tree. Ibig sabihin, attorney, parang inimplant doon. O yun yan. Planted siya, kumbaga. Yung planted, iba naman yun. Posible. Iba yung Iba pa. planted. Yung Okay. planted, for example, ma-prove natin na yung police nagtanim ng, hindi tanim bala, nagtanim ng Nagtanim ebidensya. ng ebidensya, oo. Ebidensya. Oo. Life imprisonment yun. Life imprisonment. Pag napatunayan yun, Pag attorney. napatunayan na nagtanim siya ng ebidensya. O pag halimbawa, balik rin naman natin, attorney, yung kanina sinasabi natin, halimbawa, biswa lang ang mga pulis. Hindi ba biswa lang. Kung halimbawa ay wala, ano naman, maayos naman yung nandoon sa loob mo, tapos nag-react ka lang because hindi maganda yung approach sa'yo Oo. ng pulis. Nag-react ka ng hindi maganda. Hindi, ang police may right to open the trunk kung magbigay ka ng consent. Pag pumayag ka. So parang tatanungin ka muna Oh, yeah. bago buksan Yes. dapat. So kailangan Okay. yung pagpayag mo, kailangan voluntary. Ayun, oo. Hindi So, yung pinilit. For example, ikaw lang mag-isa, madilim, ikaw lang mag-isa. May 10 pulis. Pwede ka bang buksan yung trunk mo? Is it voluntary? Hindi. Paano maging voluntary? Ikaw lang mag-isa, takot ka na. Di ba? Correct. Takot ka. Oo. Ikaw lang mag-isa, may 10 armed man sa harap mo na nakiusap sa'yo. Siyempre, kakabahan ka nun eh. Madilim. Oo. Madilim. Oo. Then nakiusap sa'yo. Pwede ka bang buksan yung trunk ng kotse mo? Okay. Yes, sige, buksan mo na. Ang tanong, is it voluntary? Hindi voluntary yun. Kasi paano maging voluntary? Ikaw lang mag-isa, madilim. 10 armed man nasa harap sa'yo, nakiusap sa'yo. So, paano maging voluntary yun? So, kinausap ka naman. Oo. Di ba? Hindi, kahit na. Kahit Dahil na sa sobrang kinausap, kaba mo, pumapayag ka. napa-oo na ka lang. So, Oo. hindi voluntary yun. Yung sinasabi natin, consent on the part sa isang accused to open the trunk o ganon, kailangan voluntary. So, hindi pwedeng natakot lang siya, ganon. Eto, attorney, sige, bago tayo magtapos, ito kasi karaniwan to sa mga nagiging technicalities Oh, yes. nga pagdating sa criminal procedure. Dapat ba ang isang, whether or not accused siya, dapat babasahan siya ng Miranda rights? Miranda. Oh, yes, po yan. Ayan. Basta ng Miranda rights na may karapatan ka na kumuha ng abogado. Please don't forget, may tinatawag tayong kung nasa custody ng pulis ng isang akusado, lahat ng sinasabi niya, hindi pwedeng magagamit na evidence laban sa kanya. Kung may pag-aamin siya na walang kasamang abogado. Okay. Okay. Oo. Pero kung sinasabi niya yon sa mga pulis, pero pag sinasabi niya yun sa media, It's a different case. it's a different na. case. Kasi yung mga rights, yung tinatawag na fruit of a poisonous tree, mga ganon, is only available against the police, against the NBI or any state agent. Hindi kasama doon ang mga private individual. Like for example, nahuli siya. In-interview ni Bien. Yan, nagbebenta ka ba ng droga? Opo, nagbebenta ako ng droga. Yan, admitted yan. Because Oo. Bien is not a state agent. Correct. So it means, yung saligang batas, hindi mag-a-apply yun kay Bien. Mag-a-apply lang yun Sa mga kung pulis. sa mga pulis. For example, si Justice Sani, isang pulis, tinatanong yung akusado, bakit mo nagbebenta ka ba ng shabu? Sabi ng akusado, opo, nagbebenta ako ng shabu. Siya lang mag-isa. Hindi magagamit ang evidence laban sa iyo yan. Dahil pwedeng natakot lang siya. Oo, natakot. Kanya sinabi. Then nakalagay doon sa ating saligang batas. Ito ang tinatawag na ito ang tinatawag na fruit of a poisonous tree or exclusionary rule. So that's why in that case,
kung may pag-aamin yung isang akusado, kailangan kasama niya yung abogado. Yung abogado. Para sure. Preferably of his own choice. So, any Ayun. lawyer, preferably of his own choice. Kailangan choice niya. Ayan. Bahagi yan ng kanyang karapatan. Yes, that's part of Hindi the... ka naman pwede kasi iba. Oh. Sabi nila, basta may kaso ganyan, kailangan mo ampaw lawyer. So, kailangan ba kagad yung... Yes, basta lahat ng abogado. But preferably, ang sabi ng batas, preferably of his own choice. Oo. Hindi mandatory na choice niya. Hindi Kung hindi makakwalified pilitin. ka. Oo. Ano? Kung makakwalified ka na kumuha ka ng PAW. Actually, pag mga ganyan, kailangan may abogado ka. Mapaw man yan o hindi. Sabi lang na batas, preferably of his own choice. Ang ibig sabihin doon, kung ayaw mo ng abogado na yan, pwede mong palitan. Ayan. So, kumbaga may first choice ka naman. Yes, but kailangan may karapatan abogado. ka pa. So Ayan. lahat ng sinasabi ng isang akusado, kung nasa custody na siya ng pulis, kailangan kasama niya ang abogado. Attorney, since Any lawyer. pinag-usapan natin yung criminal case, ano ba makakwalify na tatawagin natin mga criminal offenses? Lahat, criminal offense. For example, basta lahat ng kaso na may kulong, criminal offense. Lahat ng kaso na may fine, criminal offense. Ayan. It means it will affect your liberty. Mm-mm. But iba naman yun kung kaso na pabayarin ka. Damios yun, civil case yun. Ayan, ibang klase naman Oo. yan. Ayan, pag-uusapan pa natin yan, attorney. At pagdating talaga sa criminal procedures, kailangan talaga, may alam ka para hindi naman ma-violate ang rights mo. Yes, Whether or not yes. accused ka o hindi. Oh, don't forget na in all criminal cases, lahat ng accused are all presumed innocent. Ayan, oo. You are presumed innocent. Ang piskal ang may obligasyon na mag-prove that you are guilty. So, wala kang obligation to prove that you are innocent because you are presumed innocent already. Ayan. Para dun sa mga viewers natin, partner, naku, ang dami kong natutunan. Para dun sa mga viewers natin, lalo na dun sa nagpadala sa atin ng kanyang katanungan, paano ba ma-reach itong si attorney para kung may katanungan ka pang gustong malaman? Yes, kung may problema kayo sa batas, lalo na batas sa Pilipinas, okay? You can visit my website sa www.marktolentinolow.com o sa Facebook page po natin, pwede kayo mag-like at mag-message sa facebook.com/marktolentinolow. You can call me within Metro Manila, 209-6203. Landline po yan, 209-6203. Or mobile number po natin, 0917-329-5353. Mobile number yan or pwede din Viber. Okay? Sa 0917-329-5353. Sa lahat ng mga OFW natin na naka-block yung Viber or gusto magtipid, pwede niyo akong i-message sa Skype natin. Hanapin niyo lang Mark Tols or Mark Tolentino. MarkTolentino. Ayan. Marami na kayong options para ma-reach nyo si attorney. Kung may katanungan kayo, just reach him yun. Sa Yes, mga kailangan ng sinabi option niya. kasi may nag-email sa akin na bawal daw yung Viber sa kanila. Oo, bawal yung Facebook. Bawal yung diba? Facebook. Pero may Skype. O, sige sa Skype. Oo. Para kumbaga, meron kayo mapagpipilian. Oh, yeah. Lalo na doon sa mga nagtitipid. Tama Sabi nga yan. niya, attorney. Alright, partner, ito na. Nakarating na naman tayo sa ating pagtatapos. Pagtatapos Sabi talaga. nga, kung meron simula, merong wakas. Correct. Oo. Pero hindi magwawakas ang Legal Minds Yes, dahil marami pa dito tayong lang. pag-uusapan Oo. pagdating sa batas. Ayan. Correct, At correct. Oo. syempre, magbabalik pa rin tayo kasama pa rin si Attorney Mark. Attorney Mark, thank you so Yes. much. Ayan, sa Thank you laging very much, pagsama sa Attorney. amin. Ayan. At maraming salamat din syempre sa ating mga viewers. Facebook Live man yan, sa dzrhnews.com man yan, sa YouTube man yan. Nasaan man kayo ngayon, maraming salamat po. Siyempre kami talaga hong ganito, pero hindi naman kulang lang ang oras natin. Correct. Marami ho Masyado lang kayong, maikli talaga. Oo, pero sa susunod, magbabalik pa rin tayo at kami pa rin po inyong mga kasama. Ako po si Bien Dacles Si Sunny Casulia pa rin po ako. at magbabalik pa rin po ang Legal Legal Minds! Minds! Bye-bye!